Hello mga batang explorer! Handa na ba kayong maglakbay sa iba't ibang lugar nang hindi umaalis sa inyong upuan? Kung gusto mong malaman kung nasaan ang Pilipinas, kung saan matatagpuan ang Japan, o kung paano natutukoy ng mga piloto at mandaragat ang direksyon, ang ating aralin ngayon ay para sa iyo. Sa video na ito, matututuhan natin ano ang globo at mapa, pagkakaiba ng dalawa, mga espesyal na guhit sa globo at mapa, at paano natin natutukoy ang lokasyon ng isang lugar. Handa na ba kayo? Tara na at simulan natin ang ating paglalakbay. Bago tayo gumamit ng mapa at globo, balikan muna natin ang mga direksyon. Hilaga, timog, silangan, at kanluran. Ang mga ito ay tinatawag na pangunahing direksyon. Mayroon din tayong pangalawang direksyon, hilagang silangan, hilagang kanluran, timog silangan, at timog kanluran. Subukan natin. Kung ang araw ay sumisikat sa silangan, saan naman ito lumulubog? Ngayon naman, pag-usapan natin ang dalawang mahalagang kagamitan sa pag-aaral ng heograpiya. Globo. Ang globo ay modelo ng mundo na bilog at nagpapakita ng tamang hugis ng daigdig. Makikita rito ang mga kontinente, karagatan, at mga bansa sa kanilang tamang posisyon. Mas madaling makita sa globo ang tunay na hugis ng mundo. Samantala, ang mapa naman ay patag na paglalarawan ng mundo o isang lugar. Makikita sa mapa ang mga kalupaan, katubigan, hangganan, kalsada, bundok, at marami pang iba. Ngayon, alamin natin ang pagkakaiba ng globo at mapa. Ang globo ay bilog, mas tumpak ang hugis ng mundo, nagpapakita ng tamang sukat at lokasyon. Samantalang ang mapa ay patag, madaling dalhin, mas detalyado ang impormasyon. Halimbawa, kung gusto mong makita ang buong mundo at tamang lokasyon ng mga bansa, mas mainam gamitin ang globo. Pero kung gusto mong makita ang mga kalsada o rehiyon ng Pilipinas, mas mainam gamitin ang mapa. Kung pupunta ka sa isang lugar at kailangan mo ng gabay sa daan, ano ang mas gagamitin mo, globo o mapa? Tama, mapa. Alam ba ninyo na may mga espesyal na guhit sa globo at mapa? Tinatawag silang imahinaryong guhit dahil hindi natin sila totoong nakikita sa mundo. Ecuador. Ang Ecuador ay guhit sa gitna ng mundo. Hinahati nito ang daigdig sa hilagang hemispero at timog hemispero. Latitude. Ang latitude ay mga pahigang guhit na sumusukat kung gaano kalayo ang isang lugar mula sa Ecuador. Longitude. Ang longitude naman ay mga patayong guhit na sumusukat sa silangan o kanluran mula sa prime meridian. Prime meridian. Ito ang guhit na naghahati sa silangan at kanlurang bahagi ng mundo.
Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn. Mayroon ding tropiko ng Cancer at tropiko ng Capricornyo. Ito ay mahalaga sa pag-aaral ng klima at panahon. Paano naman ginagamit ang latitude at longitude? Ginagamit ito upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng isang lugar. Halimbawa, Pilipinas, Japan, Germany. Dahil dito, natutulungan ang mga piloto, mandaragat, at manlalakbay na makarating sa tamang lugar. Bago tayo magtapos, balikan natin ang ating natutuhan. Ang globo ay bilog na modelo ng mundo. Ang mapa ay patag na representasyon ng lugar. Ang globo at mapa ay ginagamit sa pagtukoy ng lokasyon. May mga espesyal na guhit tulad ng Ecuador, latitude, longitude, prime meridian. Mahalaga ang direksyon sa paghahanap ng lugar. Ngayon naman, sagutin ninyo ito sa comment section. Ano ang mas gusto mong gamitin, mapa o globo? At bakit? At kung may natutuhan kayo today, huwag kalimutang mag-like, subscribe at share ang video na ito. Hanggang sa muli, mga batang explorer. Paalam! Ngayon naman, para mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagkatuto, gawin natin ang mga sumusunod na gawain.